Nandito na naman po tayo para sa ating nakakakilig at madramang pagkikwentuhan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated. Pero siya, isang mananahing nakatapos lang ng high school. Ano ang isasagot niya sa mga paksang bubuksan ni Chris habang nagbibiyahe sila sakay ng magarang kotse nito? Paano siya kikilos sa mga lugar na pagdadalhan sa kanya ng lalaki? Dala niya ang kabang iyon habang papauwi sila buhat sa palengke. Pareho pa silang nagulat ni Soledad nang nadatngan nila sa bahay si Chris. Nasa komedor ito at sinisilbihan ng isang katulong ng almusal. "Chris, ang aga mo naman." Nakangiting tumayo si Chris at sinalubong sila. Kinuha agad niya ang ibang dala ni Soledad at ni Teresa. "Ang mami mo? May kasalang dadaluhan sina mami at daddy kaya ako na lang ang nagpunta dito para kumuha ng ma-order niya." Tuloy-tuloy sila sa kusina. Inalapag sa lababo ang mga pinamili ni Soledad. Tinawag ni Soledad ang dalawang katulong. "Belen, ikaw na ang bahalang magawa ng mga isda ha, pero ako ang magluluto ng maiyan. Ikaw naman, Cora, ipaghain mo kami ni Teresa ng almusal." Nagtuloy na sila sa komedor. "Oh, bakit kako ang aga mo?" Pangungulit ni Soledad sa pamangkin. Ngumiti muna si Christopher kay Teresa na nakaupo sa tabi ni Soledad bago sumagot. May lakad kami ni Teresa, tita. Ipapasyal ko siya sa Maynila." Saglit na natigilan si Soledad. Napatingin siya kay Teresa na nakayuko at hiyang-hiya. "Kuwan, tita, niyaya niya ako noong huling punta niya dito. Kung hindi mo ako papayagan, okay lang naman sa akin." "At bakit naman daw hindi kita papayagan? Wala namang trabaho ngayon at pamangkin ko pa ang nagyayaya sa iyo." "Kita mo na. Anong oras kayo aalis? Huwag mong sabihin, Chris, na ngayon na. Namili kami ng husto para sa pananghalian." "Oo nga naman, Chris. Hirap na hirap kami ni tita sa pamimili, kaya kailangan dito tayo mananghalian." Napatawa si Chris. "Problema ba iyon? Dito tayo mananghalian?" Idinulot sa kanila ng dalawang katulong ang almusal. "Di makikipagkwentuhan na lang ako sa inyo habang hinihintay kong makaluto si Tita Soledad." "Ba, mayroon akong mga beta tapes dyan na hindi pa nasusuli. Maaari kayong manood ni Teresa." "Hindi ko na kakatulungin si Teresa sa pagluluto para may kasama kang manood ng beta." "Nakakahiya naman sa inyo, tita." "Naku, Teresa, puro hiya yung katawan mo. Hindi ka na iba sa akin kaya huwag ka nang mahiya sa akin." "Siya nga naman, Teresa, di magtatagal talagang hindi ka na magiging iba kay tita. Di ba, tita?" Pinukol ng nakalulukong ngiti ni Chris ang tiyahin. Sakay naman agad si Soledad sa naunawaan ang ibig sabihin ng pamangkin. "Oo nga naman, Teresa." Pinamulahan ng mukha si Teresa. Napayuko siya. Gusto niya ang manaririnig pero nahihiya siya. Niisipin ay ayaw niyang gawin na balang araw ay silang dalawa ni Chris. Parang napakalayong mangyari. Matapos ang almusal ay niyaya ni Chris si Teresa sa sala. Inalabas ni Soledad ang mga beta tapes na karamihan ay hiniram lang niya. "O, ayusin ko na yung mga lulutuin. Bahala na kayong dalawa dyan." "Oho, tita, thank you." "Salamat, tita." Nakangiting tinungo ni Soledad ang kusina. Ikinabit naman ni Chris ang beta sa TV. "Teresa, ikaw na ang mamili ng panonoorin natin." "Ha? Naku, ikaw na. Hindi ko naman alam kung anong gusto mo eh. Makikipanood lang naman ako sa iyo." Namili si Chris ng tape. Isang Tagalog na pelikula ang ikinabit niya. Pelikula ni Vilma Santos at Christopher De Leon. "Bakit iyan?" tanong ni Teresa kay Chris nang nagsisimula na ang pelikula. Nakaupo sila sa sofa malapit sa isa't isa. "Okay naman ang Tagalog eh. Marami
marami na rin tayong mahusay na pelikula ngayon, tulad niyan. Hindi kumibo si Teresa, pero nasisayahan siya sa pagpiling iyon ni Chris ng Tagalog na tape. Duda siyang mahilig sa Tagalog movie si Chris. Ang hula niya ay pagbibigay sa kanya ang piniling iyon ni Chris. Nawalan sila ng kibuan nang sumulong ang pelikula. Nakuha ng gusto ng palabas ang atensyon ni Chris. Gayon din siya. Pero manaka-naka ay sinusulyapan niya ang binata. Talagang napakagwapo nito. Napakalakas ng dating sa kanya. Sana'y totoo na ang mga ipinaparamdam niya sa akin. Sabi niya sa sarili na tila nangangarap. Hindi ako magpapakipot, hindi kita pahihirapan. Sa bandang hulihan ng pelikula, napatulo ang luha niya. Madrama ang palabas at naapektuhan siya nito. Pinahid niya ang mga luha ng malingunan siya ni Chris. Napangiti ito, ngiting nanunukso. Iyaking ka pala. Ang drama-drama naman kasi ng kinabit mong pelikula eh. Natapos ang palabas. Gusto mo pa ng isa? Tanong sa kanya ng binata. Umiling agad siya. Ayoko na, pagod na ang mamata ko. Magkwentuhan na lang tayo. Tumayo siya at lumipat ng upuan. Sa isang suluhang silya sa harap ni Chris siya naupo. Bakit lumipat ka pa ng upuan? Nagtatakang tanong ni Chris. Magkikwentuhan tayo, di ba? Di ba mas maganda kung magkaharap tayo? Nginitian niya si Chris. Napangiti si Chris. Naisahan mo ako ah. Nagkakamot sa ulo ang lalaki. Pumormal si Teresa. Gusto niyang itanong ngayon si Margie sa binata. Kumustahin. Pero nagalangan siya. Baka isipin itong hinuhuli niya na may kasintahan ay nagyaya pa ng date sa ibang babae. Pero hindi nga ba dapat niyang tanungin ito ng tungkol doon? Ngayon lang pumasok sa isip niya ang bagay na iyon. Bakit nga pala nagyaya ito sa kanyang lumabas gayong alam niyang kasintahan nito si Margie na pinsang buo niya? Tiningnan niya ang binata. Gustong-gusto na niyang magtanong ng tungkol kay Margie. Pero baka naman masira ang mood ni Chris. Bakit ba ganyan ang tingin mo sa akin? May dumi ba ako sa mukha? Wala naman, may naisip lang kasi ako. Ano? Wala, hindi tungkol sa iyo. Ikaw ha? Siya nga pala. Tingnan mo yung mga order ng mami mo. Ilagay mo na tuloy sa kotse mo para di mo malimutan. Halika naroon sa tahian. Tumayo si Teresa, sumunod si Chris. Nagtuloy sila sa tahian, kinuha ni Teresa ang dalawang malaking balutan sa isang sulok. Binuksan at kumuha ng 2 piraso. Hito ako ang tumahi ng lahat ng iyan. Kumuha ng isa si Chris, sinipat-sipat iyon. Ang gaganda. Magugustuhang tiyak ni mami ang mga ito. Napangiti si Teresa. Ibinalik uli niya sa balutan ang kinuhang 2 peraso at itinaling muli iyon. Gusto mo bang ilagay nasa kotse mo o mamaya na lang na pagdating natin? Pagdating na lang natin. Matapos ang pananghalian ay lumakad na sila. Naligo muna si Chris at nagpalit ng suot na damit. May dala itong isang pulang t-shirt at isang pantalong puti na hapit sa kanya. Tinernuhan ito ng rubber shoes na puti rin. Bago ang suot ni Teresang dilaw na damit. Binili niya iyon noong unang sweldo niya. Mumurahin lang ang damit na iyon pero naging maganda na ring tingnan dahil binagayan niyon ang simpleng ayos ni Teresa. Sa Cultural Center siya dinala ni Chris. Pinanood nila ang isang Tagalog play na kasalukuyang palabas sa Dulaang Aurelio Tolentino. Na-enjoy niya ang nanghusto ang palabas. Balibay, nasiyahan siya at nakita niya ng personal si Jackie Lou Blanco na siyang bida sa palabas. Paglabas nila ng dulaan, ay dinala siya ni Chris sa Philippine Plaza at nagmerienda sila sa isang mamahaling restaurant doon. Hangang-hanga siya sa kagandahan ng lugar na ngayon lang niya nakita at napuntahan. Pagkatapos natin dito, pupunta tayo sa Robinson's sa Galleria. Magpapatulong lang ako sa iyong bumili ng bestida. Napahinto sa pagsubo si Teresa. Bibili ka ng bestida?
Para kanino? May pagbibigyan ako. Bakit ako ang kasama mong mamili? Baka hindi magustuhan ng pagbibigyan mo ang mapipili ko. Hindi ako marunong mamili ng mga mamahaling damit. Akala mo lang yun, Teresa. Sa ngayon, maaring hindi mo nga kayang bumili ng mamahaling damit, pero I'm sure kaya mo namang mamili ng maganda. At natitiyak kong hindi ako mapapaya sa pagbibigyan ko. Ikaw ang bahala, basta pinangunahan na kita. Matapos silang kumain ay nagtuloy sila sa Robinsons sa Artigas. Hinilibot muna siya ni Chris sa loob ng galleria bago siya nagtuloy sa isang sikat na boutique para bumili ng bestidang ipangririgalo ng lalaki. Habang namimili siya ng bestida ay parang kinukurot ang isang bahagi ng kanyang puso. Bakit siya pa ang pamimiliin ni Chris ng bestidang iriregalo sa kung sinong babae? Para bang hindi lang madiretsa sa kanyang lalaki na mayroon na itong nobya na pag-aalaya ng magandang damit. Si Margie kaya ang mapalad na babae? Maari, sabi ng isip niya. Si Margie lang naman ang alam niya ang kasintahan ni Chris. Napansin ni Chris ang bahagyang katamlayan niya. May dinaramdam ka ba, Teresa? Wala. Parang kinakabahan lang talaga ako mamili. Kung sa bagay, magaganda namang lahat ang naririto eh. Ang inaalala ko lang, baka hindi magustuhan ang pagbibigyan mo. Basta ang piliin mo, yung type mo rin. Tabas, kulay at haba. Nagkibit balikat na lang siya at pilit niyang pinasaya ang mukha. Nakakaya naman kay Chris na parang masama sa loob niya ang pagbibigay sa request nito. Isang lilang bestida ang nagustuhan niya. May pulang bulaklak sa kaliwang bahagi ng dibdib iyon. Simple ang tapas at yari pero class at elegante ang dating. Chris, ito, tiyak na magugustuhan ang pagbibigyan mo. Sige, iyan na ang kunin natin. Tinawag ni Chris ang isang sales lady at ibinigay ang damit. Binayaran na rin niya iyon. Napalunok si Teresa nang malamang hustong 1,000 ang halaga niyon. Sanay ako na lang ang magsusuot ng damit na iyon, nasabi niya sa sarili ng may panghihinayang. Ipinag-gift wrap ni Chris ang bestida. Nang makuha nila ito ay dumaan sila sa isang bake shop at bumili ng sweets at pastries na ipapasalubong kay Soledad. Dumidilim na nang makalabas sila ng department store. Nang makasakay na sila ng kotse, inabot sa kanya ni Chris ang ipinabalot na bestida. Para sa iyo. Nakangiti sa kanya si Chris. Natigilan siya. Hindi siya nakakibo. Kunin mo. Para sa iyo talaga ito. Chris, hindi ko yata matatanggap. Wala namang okasyon para mo ako bigyan ng regalo. At napakamahal ng bestidang iyan. Hindi babagay iyan sa akin. Pumurmal ang mukha ni Chris. Kailangan pa ba ng okasyon para makapagregalo ang isang lalaki sa isang babae? Hindi pa ba sapat na dahilan iyong gusto niyang bigyan ng babae ng regalo dahil mahalaga ito sa kanya? Lalong natigilan siya. Mahalaga kay Chris? Totoo ang sinabi ko, Teresa. Nasabi ko na rin lang iyon. Sasabihin ko na ang talagang damdamin ko para sa iyo. Gusto kita, Teresa. Si Margie, iyon ang lumabas sa bibig niya. Hindi niya alam kung matutuwa siya o magagalit sa sinabi ni Chris. Natigilan si Chris. Para bang ngayon lang pumasok sa isip niyang alam ni Teresa ang tungkol sa kanila ni Margie. Wala na kami ni Margie, Teresa. Lalong nabigla si Teresa. Wala na? Kailan pa? Pagtapos ng pesta, nakipagkalas na ako sa kanya. Bakit? Dahil sa iyo, Teresa. Mula nang makita kita ng gabing iyon ng Santa Cruzan, hindi ka na nawala sa isip ko. Chris? Oo, ang totoo. Nang malaman kong umalis ka sa inyo'y nalungkot ako. Hindi ko malaman ang gagawin. Hindi ko naman alam kung saan kita makikita. Hirap na hirap ang kalooban ko, Teresa. Gabit araw ang mukha mo ang nakikita ko. Chris, hindi na ako
magkakaila sa iyo. Unang kita ko pa lang sa iyo ay nagka-crush na agad ako. At alam ko, kung aalagaan ko lang damdaming ito'y mauuwi sa. Hindi ako nababagay sa iyo, Chris. Mayaman kayo, edukado ka. Huwag mong hamakin ang sarili mo, Teresa. Hindi matapobre ang pamilyang pinagmulan ko. May halimbawa na kay Tita Sul. Isang malalim na buntong hininga ang hinugot ni Teresa sa dibdib. Umuwi na tayo, Chris, madilim na. Baka nag-aalala na si Tita Sul. Kunin mo muna itong regalo ko sa iyo. Kiming inabot ni Teresa ang regalo. Salamat. Tayo ng dalawa ha. Mag-isip muna ako. Ang daya mo naman, kasabi mo lang na crush mo ako eh. Crush lang yun, no? Binuhay ni Chris ang makina ng sasakyan. Nang makalabas ng parking lot, ay binilisan ito ang pagpapatakbo sa kahabaan ng EDSA. Sa pa-shortcut ng daan, ay nakuha nila ng 30 minutos ang Valenzuela. Hindi na ipinasok ni Chris ang kotse sa loob ng bakuran. Iniwan na lang iyon sa labas ng gate. Nagpaalam na rin agad siya sa tiyahin matapos kunin ang tinahing order ng mami niya. Inihatid siya ni Teresa sa labas ng gate. Hinayaan ni Teresa ang dampian siya ng masuyong halik ni Chris bago sumakay sa kotse ang lalaki. Kumuway pa siya nang umalis ito. Hindi kalayuan sa kinatatuyuan ni Teresa ay naroon ang kotse ni Jeffrey. Buhat dooy tanaw na tanaw ng binatang papanhiksana ng ligaw kay Teresa ang paghalik ni Chris sa dalaga. Nakuyumos niya ang hawak na kahon ng rosas. Inihagis iyon sa may paanan at niligis ng mapaa. Iniatras niya ang kinasasakyan at nang makalabas ng diversion road ay halos paliparin iyon pabalik ng Maynila. Ang unang pagdidate ni na Teresa at Chris ay nasundan pa ng ilang sunod. Halos araw-araw ay bisita ng dalaga ang lalaki. Tuwin ay iginigiit nito ang pag-ibig kay Teresa. At palibhasa na may pagtingin din sa pamangkin ng tinitirhan, sinagot ni Teresa ang pag-ibig nito. Ang pangyayari iyo'y labis na ikinalungkot ni Jeffrey na totoo palang malaki ang pagtingin sa dalaga. Isang araw ay kinausap nito si Soledad at nagpaalam na hindi muna siya magpupunta sa bahay ng matandang dalaga. Mag-a-assign na lang daw siya ng tao para siyang gumanap sa trabaho niya sa patahian. Naunawaan naman siya ni Soledad. Naawa rin sa kanya ang matandang dalaga dahil napalapit na rin siya sa loob nito. Pero ikinatuwa rin ni Soledad na hindi man si Jeffrey ang naging mapalad sa puso ng inampong mananahi, ay pamangkin naman niya ang nagwagi dito. Ang totoo, nang gabing magtapat sa kanya si Teresa na sinagot na si Chris, ay nayakap niya ito sa labis na katuwaan. Kahit paano raw ay pinagdasal din niyang magustuhan ni Teresa si Chris. Masaya rin si Teresa dahil nakikita niyang wala namang magiging hadlang sa pag-ibigan nila ni Chris. Totoong napakayaman ni na Chris pero hindi mga matapobre ang pamilya. Ang mami nito ay nakadaupang palad na niya nang minsang magbalik ito kasama si Chris para muling umorder ng mga kubrekama at kortina. Ang isa pang ikinatuwa ni Teresa at Soledad ay ang magandang pagtanggap na masukin nila sa mga bagong design na gawa ni Teresa. 2 linggo silang walang hinto sa pananahi upang matugunan ang napakalaking PO buhat sa mga local at foreign outlet nila. At ilang beses silang nagpabalik-balik sa Divisoria upang bumili ng mga telang bagay sa mga design ni Teresa. Isang araw ay tumanggap ng sulat si Teresa, buhat sa kapatid na si Yoli. Ayon dito, umuwi na raw ang kanilang Kuya Dindo at kinukuha silang mag-ina pero hindi pumayag ang inay nila. May maganda na raw na trabaho si Dindo sa isang pabrika sa Sucat, Parañaque. Pinagmumura daw ng kanilang tiya sa lud at hindi man lang pinapasok ng bakuran. Parang dinurog ang puso ni Teresa sa nilalaman ng sulat. Noon din ay nagpasya siyang umuwi at tutulungan si Dindo na hikayatin ang kanilang inay na iwan na ang kanilang tiya sa lud.
Ayoko sanang payagan ka dahil napakarami nating order. Pero alam kong higit na mahalaga ang bagay na pupuntahan mo. Salamat, Tita Sol. Alam ko namang maunawaan mo ko. Kailangan mo ba ng pera? Hindi na, tita. Malaki na itong ipon ko. Dadalhin ko na lang lahat.